5 taon akong itinapon na parang basurang walang silbi. Baog at malas. Iyan ang huling salitang iniwan sa akin ni Ricardo bago niya ako ipinalit sa kislap ng ibang babae sa harap ng kanyang ina. Ngunit ngayon, muli akong nagbabalik sa Sacred Heart Hospital, hindi na bilang ang asawang inapi, kundi bilang ang bagong medical director na hahawak sa inyong kapalaran. Sino na ngayon ang kailangang lumuhod? Mommy, don't worry, I'll get rid of Elena. Wala siyang silbi, hindi man lang ako mabigyan ng anak. Gagamitin ko lang ang pirma niya para sa hospital funds at itatapon ko na siya na parang basurang walang pakinabang. Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay parang mga talim na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Ang boses na dati ay puno ng matatamis na pangako ng pagmamahal ay puno na ngayon ng lason at pagkamuhi. Sa kabilang dako ng pinto, nakatayo si Doktora Elena, naninigas ang buong katawan. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa isang maliit at puting plastik na kagamitan, isang pregnancy test kit na may 2 malinaw na guhit na pula. Isang himala na 5 taon nilang hinintay, isang sagot sa libu-libong dalangin, ngunit ngayon ay tila naging isang sumpa na dudurol sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang nanghina ang mga daliri ni Elena. Ang kit na simbolo sana ng bagong simula ay dulas na nahulog mula sa kanyang palad. Wala itong ingay ng tumama sa makapal na alpombra, ngunit para kay Elena, ang pagbagsak na yon ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ang kanyang puso, na kanina lang ay nagdiriwang sa tuwa, ay tila unti-unting pinipiga ng isang madilim at malamig na kamay. Ang bawat tibok nito ay nagdadala ng hapdi na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan na nag-iiwan ng mapait na lasa ng apdo. Mabuti naman kung ganoon, anak. Sagot ng malamig na boses ni Doña Imelda, ang kanyang biyenan. Mabuti nang malinaw ang lahat. Dr. Cassandra is much more suitable for you. She has the connections, the wealth, and most importantly, she is not barren like that woman. Let's finish this tonight. Hindi na nakayanan ni Elena ang bigat ng hangin sa paligid. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng talino at malasakit, ay nanlalabo na ngayon dahil sa mga luhang pilit na hindi bumubuhos. Sa loob ng silid, nakita niya si Ricardo na nakaupo sa kanyang marangyang silya at sa tabi nito ay nakatayo si Doktor Cassandra, ang babaeng itinuturing niyang kaibigan at kasamahan sa propesyon na may nakakalokong nangiti sa mga labi habang nakahawak sa balikat ng kanyang asawa. Ricardo? Ang pangalan ng lalaki ay lumabas sa labi ni Elena bilang isang gapi at basag na bulong. Totoo ba ang narinig ko? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa ospital na ito, para sa pamilyang ito, ganito lang ang halaga ko sa'yo. Tumayo si Ricardo ng walang bakas ng pagkahiya o pagsisisi. Inayos niya ang kanyang kurbata at tiningnan ng asawa ng may pandidiri, na tila ba isang mantsa ito sa kanyang mamahaling suit. Narinig mo naman pala, Elena. Mas mabuti na yon para hindi na tayo magsayang ng oras. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito. Isuko mo na ang lahat ng share mo sa Sacred Heart Hospital at umalis ka na sa pamamahay na ito. Isang malakas na sampal ang biglang dumapo sa pisngi ni Elena bago pa siya makasagot. Hindi mula kay Ricardo, kundi mula kay Doña Imelda na mabilis na lumapit sa kanya. Ang init ng palad ng matanda ay nag-iwan ng pulang marka sa maputing balat ni Elena. Ngunit mas masakit ang mga salitang kasunod nito. Huwag kang mag-inarte rito, Elena. Palamunin ka lang sa pamilyang ito. Wala kang naimbag, kundi ang pagiging baog mo. Isang malaking kamalasan ang dinala mo sa amin mula nang pumasok ka sa pintuang ito. Sigaw ni Doña Imelda habang dinuduro ang kanyang mukha. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang paligid ay tila umiikot. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson.
Isang sakit na kakaiba, isang babala na hindi niya maaring baliwalain. Napahawak siya sa gilid ng mesa, sinusubukang panatilihin ang kanyang balanse habang ang kanyang hininga ay nagiging maiikli at gipit. Sa ilalim ng kanyang suot na bestido, naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang hita. May kailangan kayong malaman, pilit na sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay lunod sa pait. Buntis ako, Ricardo. Magkakaanak na tayo. Ngunit sa halip na yakap o pagsisisi, isang malakas na tawa lamang ang narinig niya mula kay Cassandra. Buntis? Elena, huwag mo na kaming lokohin. Matagal nang sinabi ng medical records mo na imposible iyan. Gagawa ka pa ba ng kwento para lang manatili rito? Tiningnan ni Ricardo ang kanyang asawa nang may matitigas na mata. Umalis ka na, Elena. I don't care if you're telling the truth or not. It's too late. You are nothing to me now. Kasabay ng pagtalikod ni Ricardo, naramdaman ni Elena ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon ay naging mga abo na tinatangay ng hangin. Habang pilit siyang itinataboy ng mga bodyguard palabas ng mansyon, ang langit ay tila nakiramay at nagsimulang magbagsak ng malakas na ulan. Ang mga patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. Habang siya ay nakaluhod sa basang semento ng kalsada, mag-isa, talunan, at nawawalan ng lahat. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya ring kukuha nito mula sa iyo? Bakit ang pag-ibig na akala mo ay kanlungan ay naging isang madilim na kulungan na wawasak sa iyong pagkatao? Tumitig si Elena sa saradong gate ng mansyon ng mga ilustre. Sa gitna ng dilim at lamig ng ulan, ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay unti-unting naging isang matigas na bato. Isang panunumpa ang nabuo sa kanyang isipan, kasabay ng huling lakas na mayroon siya bago lamunin ng kadiliman ang kanyang ulirat. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Babalik ako. At sa araw na yon, kayo naman ang luluha ng dugo. Ang katahimikan sa loob ng puting silid ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw na nagmula sa kanyang lalamunan noong gabing iyon. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa lumang bentilador ay tila nanunuot sa bawat sugat na likha ng pagkakanulo. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang puson. Ang dating pag-asa na naramdaman niya roon ay napalitan ng isang nakakatakot na kawalan. Wala na ang kakaibang init. Wala na ang pintig na kahit sandali ay naging dahilan ng kanyang muling pagngiti. Ang kanyang sinapupunan ay tila naging isang tuyong kuweba, malamig at walang buhay. Gising ka na pala, ma'am. Isang batang nurse ang lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng awa na hindi kailangan ni Elena. Nasa public ward po kayo. Dinala kayo rito ng isang taxi driver na nakakita sa inyo sa kalsada. Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang anak ko? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong labi. Isang bulong na halos hindi marinig. Yumuko ang nurse, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Pasensya na po, Doktora Elena. Masyadong naging matindi ang trauma sa inyong katawan. Hindi po kinaya ng bata. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang muling pagguho ng pader na pilit niyang itinatayo sa kanyang isipan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Ang tanging narinig sa sulok ng ward na yon ay ang mabigat at gipit na paghinga ng isang babaeng nawala ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy, binabasa ang maruming unan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telang nakatakip sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kalbaryo ni Elena. Isang pamilyar na tunog ng mararangyang sapatos ang dahan-dahang lumapit sa kanyang higaan. Hindi niya kailangang tumingin
para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Imelda ay sapat na para magpabilis ng tibok ng kanyang naghihingalong puso. "Look at you!" Ang malamig na boses ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan. Nagmumukha kang basahang itinapon sa kanto. Iyan ang bagay sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Inilapag ni Doña Imelda ang isang brown envelope sa ibabaw ng kumot ni Elena. "Huwag mo kaming sisisihin sa nangyari sa anak mo, Elena. Kasalanan mo yan dahil sa pagmamatigas mo at para malaman mo, lumabas na ang desisyon ng Board of Medicine. Your license has been revoked. Hindi ka na kailanman makakapagdoktor sa bansang ito." Pinirmahan na ni Ricardo ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na nagkaroon ka ng malaking pagkakamali sa huling operasyong hinawakan mo. Napatingin si Elena sa sobre. Ang kanyang buhay, ang kanyang dangal, ang kanyang propesyon na pinaghirapan niya ng maraming taon. Lahat ay kinuha ng pamilyang pinaglingkuran niya ng buong katapatan. Pati ang lisensya ko, pati ang pangarap ko, kinuha niyo rin. "Wala kang mapapatunayan, Elena," patuloy ni Doña Imelda habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. "Sa mata ng batas at ng publiko, ikaw ay isang pabayang doktor at isang asawang baliw. Huwag mo na kaming susubukang lapitan pa. Dahil sa isang kumpas lang ng kamay ko, maari kitang ipakulong ng habambuhay. Be thankful that I'm letting you live." Tumalikod ang matanda nang walang anumang bakas ng pagsisisi. Ang bawat hakbang nito ay tila nag-iiwan ng bakas ng kapangyarihang nagnakaw sa kinabukasan ni Elena. Naiwan si Elena na nakatitig sa kisame ng ospital. Ang galit na kanina ay apoy na sumusunog sa kanyang dibdib ay unti-unting naging isang malamig at matalim na yelo. Dahan-dahan siyang bumangon kahit na ang bawat galaw ay nagdadala ng matinding kirot sa kanyang operadong katawan. Lumapit siya sa maliit na lababo sa gilid ng ward. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa buradong salamin. Ang kanyang mahabang buhok na paborito ni Ricardo ay gulo-gulo at puno ng tuyong dugo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Kinuha niya ang isang surgical scissors na naiwan sa ibabaw ng medcart sa tabi ng kanyang higaan. Isa-isang nahulog ang mga hibla ng kanyang buhok sa sahig. Ang bawat gupit ay tila pagputol sa bawat tanikala ng nakaraan. Ang bawat bagsak ng buhok ay simbolo ng pagtalikod niya sa babaeng naging biktima ng pag-ibig. Elena Ilustre is dead. Bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Mula sa araw na ito, ang bawat luhang ibinuhos ko ay magiging laso na unti-unting papatay sa inyong lahat. Sisiguraduhin kong sa susunod na magkikita tayo, hindi na ako ang luluhod. Inilabas niya ang natitirang lakas para tumayo ng tuwid. Ang mundo ay maaring kumuha sa kanyang anak at sa kanyang lisensya, ngunit hindi nito kailanman makukuha ang kanyang talino at ang kanyang determinasyong bumangon mula sa alabok. Saan kukuha ng lakas ang isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang galit? Paano magsisimulang muli ang isang pusong naging abo na sa gitna ng pengkakanulo? 5 taon. 1,800 araw ng pagtitiis, pawis at mga luhang pilit na ibinaon sa limot. Para kay Elena, ang bawat segundo ng nakaraang 5 taon sa ibang bansa ay hindi lamang panahon ng pagtakas, kundi isang mahaba at masakit na proseso ng pagpanday sa isang bagong pagkatao. Ang bawat sugat na iniwan ng pamilya Ilustre ay nagsilbing gasolina upang mapanatili ang apoy ng kanyang determinasyon. Sa loob ng isang maliit at malamig na apartment sa Singapore, nakatayo si Elena sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali at ang mabilis na daloy ng buhay sa labas. Malayo na ang kanyang narating mula sa basang kalsada ng Maynila. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay naging matatag muli. Hindi naging madali ang lahat.
Nagsimula siya bilang isang hamak na assistant, nagtatrabaho ng higit sa 16 na oras sa isang araw habang nag-aaral para makuha ang kanyang international medical credentials. Maraming gabi na ang hapunan niya ay ang pagod at ang alaala ng kanyang nawalang anak, ngunit hindi siya sumuko. Isang hapon, habang abala si Elena sa pag-aayos ng mga medical records sa isang sikat na international clinic, isang boses ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. "You're overqualified for this job, Elena. Bakit mo hinahayaan ang sarili mong maging anino lang sa kwartong ito?" Lumingon siya at nakita si Dr. Mateo Valderrama. Siya ay isang kilalang surgeon, isang Filipino na nakagawa ng pangalan sa buong mundo at isa sa mga board member ng International Health Group. Ang kanyang mga mata ay may taglay na talas na tila kayang basahin ang bawat lihim na itinatago ni Elena. "Doc Mateo, I'm just doing my job," maikling sagot ni Elena. Sabay iwas ng tingin. Lumapit si Mateo at kinuha ang folder na hawak ni Elena. "I read your case, Elena. I know what happened in the Philippines. I know about the malpractice setup. At alam ko rin na ikaw ang pinakamagaling na doktor na nakilala ko rito sa Singapore sa loob ng 10 taon. You don't belong in the archives. You belong in the operating room." Sandaling natigilan si Elena. Ito ang unang pagkakataon na may taong tumingin sa kanya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang dalubhasa. Sa mga sumunod na buwan, naging mentor niya si Mateo. Sa ilalim ng paggabay nito, hindi lamang muling nakuha ni Elena ang kanyang lisensya, kundi naging isa rin siyang tanyag na specialist sa oncology at hospital management. Habang tumatagal, ang kanilang ugnayan ay lumalim. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nagmamadali, kundi isang tahimik na pagrespeto na unti-unting naghihilom sa mga sugat ni Elena. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng dagat, dahan-dahang itinigil ni Mateo ang kanyang paglakad at tiningnan si Elena. "Elena, may balita ako mula sa Maynila. The Sacred Heart Hospital is bleeding. Ricardo is drowning in debt and corruption. The International Health Group is planning to take over as the majority stakeholder." Huminto si Mateo at bahagyang hinawakan ang balikat ni Elena, isang hapos na nagdala ng kaba at init sa kanyang pakiramdam. They need a new medical director, someone who knows the hospital from the inside, someone they can't break. Naramdaman ni Elena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang pagkakataong bumalik hindi para humingi ng tawad, kundi para maningil. "Handa ka na bang harapin ang mga multo ng nakaraan mo?" tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng suporta at bahid ng pangamba para sa babaeng lihim niyang hinahangaan. Huminga ng malalim si Elena. Ang hangin ng gabi ay tila nagdala ng amoy ng ulan sa Maynila. Ang ulan na sumaksi sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nakaluhod. "Hindi lang ako handang harapin sila, Mateo," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang scalpel. "Handa na akong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin at sisiguraduhin kong malalaman nila kung anong uri ng doktor ang sinira nila." Makalipas ang ilang linggo, sa loob ng isang business class cabin ng eroplano, nakaupo si Elena habang nakasuot ng isang eleganteng dark blue suit. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakaistilo. Binibigyang diin ang kanyang matapang at magandang mukha. Hawak niya ang isang tablet na naglalaman ng mga larawan ni Ricardo at Doña Imelda sa isang sosyal na kaganapan sa Maynila. Mukha silang masaya, walang kamalay-malay na ang bagyong darating sa kanilang buhay ay nasa himpapawid na. Nang lumapag ang eroplano, ang tunog ng makina ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Lumabas si Elena sa arrival area. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ng airport ay tila isang metronome na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Huminto siya sa harap ng malaking salamin ng paliparan at tiningnan ang kanyang refleksyon.
Wala na ang bakas ng luha, wala na ang bakas ng panghihina. Maynila, bulong niya sa kanyang sarili. Andito na ang babaeng sinunog ninyo. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magiging apoy. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa labas. Habang binubuksan ng driver ang pinto para sa kanya, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Mateo. Don't let your anger consume your heart, Elena. But don't let them step on your dignity again. I'm just one call away. Isinara ni Elena ang pinto ng sasakyan. Habang bumabaybay sila sa kalsada ng Maynila, tinanaw niya ang direksyon kung nasaan ang Sacred Heart Hospital. Ang laro ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Sino ang unang manginginig sa takot kapag nakita nilang muli ang mukha ng babaeng inakala nilang matagal na nilang nabaon sa limot? Anong sorpresa ang naghihintay kay Ricardo sa loob ng boardroom na akala niya ay kanya pa rin? Ang ospital na ito ay kaharian natin, Ricardo. Walang sino man ang makakatibag sa pader na itinayo natin sa loob ng maraming taon. Ang tinig ni Doña Imelda ay puno ng pagmamalaki habang nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa sa loob ng boardroom ng Sacred Heart Hospital. Sa kanyang tabi, si Ricardo ay kampanteng nakasandal sa kanyang silya. Paikot-ikot na nilalaro ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Ang bawat miyembro ng board ay tahimik, ang ilan ay nakayuko dahil sa takot, habang ang iba naman ay nakikipagpalitan ng makahulugang tingin tungkol sa lumulubog na pondo ng ospital. Mommy is right, dagdag ni Ricardo na may kasamang mayabang na ngiti. The International Health Group is just here to provide the funds, pero tayo pa rin ang masusunod. Sila ang nangangailangan sa atin, hindi tayo ang nangangailangan sa kanila. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang naputol nang dahan-dahang bumukas ang dalawang malaking pinto sa dulo ng hallway. Walang ingay ng pagkakaladkad, kundi ang isang ritmo ng matitigas na hakbang na tila nagbibigay ng babala sa bawat taong nakikinig. Ang bawat tunog ng takong sa makinis na tiles ay tila isang tibok ng relo na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan ni Ricardo. Pumasok ang isang babae. Ang kanyang suot na itim na blazer ay hapit sa kanyang katawan, nagpapakita ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Ang kanyang buhok, na dati ay mahaba at madaling hatakin, ay maikli na ngayon at maayos na nakastyle. Inilalantad ang kanyang matapang na panga at ang mga matangkasing talim ng kidlat. Nabitawan ni Ricardo ang hawak niyang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng biglang pagtahimik ng lahat. Ang mga mata ni Doña Imelda ay nanlaki. Ang kanyang pamaipay na kanina ay mabilis na gumagalaw, ay biglang huminto sa tapat ng kanyang dibdib. Elena? Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Ricardo bilang isang tanong na puno ng pagkalito at takot. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bakanteng upuan sa harap ng mag-ina. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, puno ng grasya ngunit may kasamang bigat na tila kayang durugin ng hangin sa loob ng silid. Huminto siya sa tapat ni Ricardo at itinampal ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. It's Dr. Elena Ilustre Valderrama for you, Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nagyayeyelong dagat. And I am not here as your guest. What is the meaning of this? Bakit ka narito? Pinalayas ka na namin. Sigaw ni Doña Imelda. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa likod ng galit. Security! Bakit nakapasok ang babaeng ito rito? Isang matandang miyembro ng board ang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Doña Imelda, maupo kayo. Siya ang opisyal na kinatawan ng International Health Group. Siya ang bagong medical director na ipinadala mula sa Singapore upang isagawa ang kabuuang audit at restructuring ng ospital na ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Ricardo. Tumingin siya kay Elena
naghahanap ng kahit anong bakas ng mahina at iyaking babaeng itinapon niya sa ulan. 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit wala siyang nakita. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang estranghero, isang reyna na handang bawiin ang kanyang korona. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang gilid ng silya na dating inuupuan ng kanyang ama, ang dating tagapagtatag ng ospital na kinuha ng mga ilustre. Ramdam niya ang lamig ng kahoy sa kanyang mga daliri, ngunit hindi na ito nagdadala ng sakit. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan na matagal na niyang ibinaon. "You thought you buried me 5 years ago, didn't you?" Bulong ni Elena. Sapat lang para marinig ng mag-ina habang siya ay dahan-dahang nauupo sa kabisera. "You took my child. You took my license. You thought you left me with nothing." Inayos ni Elena ang kanyang mga dokumento at tiningnan ng diretso sa mata si Doña Imelda, na ngayon ay namumutla na at hindi makapagsalita. "But you forgot one thing," patuloy ni Elena. Isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Halaman ako, Doña Imelda. Kahit gaano niyo ako ibaon sa lupa, tutubo at tutubo ako. At ngayon, ako na ang magdidilig ng lason sa inyong sariling hardin." Tumingin siya sa buong boardroom. Ang kanyang tinig ay naging malakas at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa bawat sulok. "Starting today, every centavo, every medical record, and every decision made in this hospital will go through me. This is no longer your playground, Ricardo. This is my operating room now." Napahawak si Ricardo sa kanyang dibdib. Tila nawawalan ng hangin. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumitingin sa kanya ng may paghanga, habang ang iba ay may halong takot. "I am Dr. Elena V. Ilustre, your new medical director." Pag-uulit niya, ang bawat pantig ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kapangyarihan ng mga ilustre. "And believe me when I say, things are about to get very, very painful for those who don't follow the rules." Tumayo si Elena nang hindi man lang tinitingnan ang mag-ina na tila naging mga estatwa sa kanilang kinauupuan. Habang lumalabas siya ng silid, iniwan niya ang isang atmosfera na puno ng tensyon at isang tanong na nanginginig sa isipan ni Ricardo. Paano nagawang maging ganito kalakas ang babaeng inakala niyang wala nang babalikan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Elena para makuha ang hustisyang matagal niyang ipinagkait? Ang bawat sulok ng silid na yon ay may dalang alaala na tila mga multong bumubulong sa pandinig ni Elena. Ito ang dating opisina ng kanyang ama, ang lugar kung saan siya nangarap na maging isang manggagamot na may dangal. Ngayon, sa ilalim ng kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang kinis ng mesa at ang lamig ng stethoscope na nakapatong dito. Ngunit ang kapayapaan ng silid ay nabasag nang marinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob at ang mahinang pagbukas ng pinto. Hindi na kailangan ni Elena na lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng mamahaling cologne ni Ricardo ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang profesionalismo. "Elena, can we talk?" Ang boses ni Ricardo ay malambot. Tila sinusubukang ibalik ang himig na ginamit niya noong sinusuyo pa lamang niya ang babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang paningin mula sa mga dokumentong binabasa. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang lalaking dating naging mundo niya. "It's Medical Director Ilustre Valderrama, Dr. Ricardo, at kung tungkol ito sa trabaho, meron tayong nakatakdang oras para sa mga department meetings." Lumapit si Ricardo. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Huminto siya sa harap ng mesa at sumandal ng bahagya. Sinusubukang hulihin ang tingin ni Elena. "Please, Elena, wag naman tayong ganito.
Alam kong nagkamali ako noon. Alam kong marami kaming nagawang masakit sa'yo. But I was pressured. My mother, the situation. I never stopped thinking about you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ballpen. At ang tunog nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng anumang pasensya na meron siya. Thinking about me. Is that why you forged my signature to steal from the hospital funds? Is that why you stood there and watched while your mother slapped me and threw me out in the rain? Is that why you let our child die without even a trace of remorse? Elena, I didn't know about the baby. If I had known, enough! Pinutol ni Elena ang kanyang sasabihin. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik kay Ricardo. Ang kung ay para sa mga mahihina, Ricardo, at ikaw ang pinakamahinang lalaking nakilala ko. Do not use your fake charm on me. Hindi na ako ang tangang asawa na naniniwala sa bawat kasinungalingan mo. I am here to fix the mess you made. At kung kailangang dumaan ang bawat galaw mo sa butas ng karayom, gagawin ko. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Hindi na nagabalang kumatok ang taong pumasok. Si Dr. Cassandra ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matitigas na tunog sa sahig habang mabilis siyang lumalapit sa mesa ni Elena. I knew it! Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng selos. Kaya ka ba bumalik dito, Elena? Para akitin muli ang asawa ko? You're so pathetic. You think because you have a fancy title now, mapapaikot mo na muli si Ricardo? Tumingin si Elena kay Cassandra nang may halong awa at pangungutya. Cassandra, relax. If you're so worried about your husband, then keep him on a tighter leash. Hindi ko ugaling pumulot ng basurang matagal ko nang itinapon sa labas ng bahay. How dare you? Akmang lalapit si Cassandra para saktan si Elena, ngunit mabilis na tumayo si Elena at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang talas ng tingin ni Elena ay sapat na para mapahinto ang babae sa kanyang kinatatayuan. This is my office, Cassandra. Hindi ito teleserye set para sa mga insecurities mo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, ngunit mapanganib. If you can't act like a professional doctor, I will not hesitate to revoke your privileges in this hospital. Now, both of you, get out of my sight. I have a hospital to save, unlike the two of you who are busy destroying each other. Wala nang nagawa ang dalawa, kundi ang lumabas. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Napasandal si Elena sa kanyang silya, ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim. Ang bawat pakikipagharapan sa kanila ay tila umuubos ng kanyang lakas, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang puting sobre na tila isiningit sa ilalim ng pinto matapos lumabas ni Ricardo. Dahan-dahan siyang tumayo at pinulot ang sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas nito, tanging ang tatak ng Sacred Heart Hospital. Pagbukas niya ng sobre, isang lumang medical report ang bumulaga sa kanya. Ang petsa ay 5 taon na ang nakalilipas. Ang araw ng operasyon na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang lisensya. Habang binabasa ang mga sulat kamay na notes sa gilid ng report, naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang report ay hindi tungkol sa kanyang pagkakamali. Ito ay isang ebidensya ng isang fatal error na ginawa ni Ricardo habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak na pilit na itinatago at isinisi sa kanya. Sa huling bahagi ng papel, may isang maikling mensahe na nakasulat sa pulang tinta. Hindi lang ikaw ang biktima ng kanilang kasinungalingan. May isang buhay na nawala dahil sa kanyang takot. Oras na para lumabas ang katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang hawak ang papel. Sino ang nagpadala nito? At anong sikreto pa
ang nakatago sa likod ng pagkamatay ng pasyenteng ito na maaring magpabagsak ng tuluyan kay Ricardo? Ang mga mararangyang pasilyo ng Sacred Heart Hospital ay unti-unting napalitan ng mga pader na may mga bitak at amoy ng luma at murang sabon habang tinatahak ni Elena ang daan patungo sa charity ward. Ito ang bahagi ng ospital na tila kinalimutan na ng panahon at ng administrasyon ni Ricardo. Ang bawat hakbang ni Elena ay tila nagdadala sa kanya sa isang mundo na malayo sa kislap ng mga chandelier sa executive floor, isang mundong puno ng hininga ng pagtitiis at amoy ng gamot na hindi sapat. Sa gitna ng ward, sa isang maliit na kama na may kupas na pintura, nakita niya ang isang bata. Ang batang iyon ay tila isang maliit na ibon na may bali na pakpak. Ang kanyang balat ay maputla, halos kasing puti ng telang nakatakip sa kanya, at ang kanyang mga braso ay tila mga payat na sanga na madaling mabali. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, ang kanyang mga mata ay nananatiling malaki at maliwanag, puno ng isang uri ng pag-asa na tila hindi nararapat sa lugar na yon. Angel! Bulong ng isang matandang nurse na si Mrs. Reyes na nagulat sa biglang pagdating ng medical director. 5 taong gulang pa lang siya, Doktora Elena. May congenital heart defect pero 2 araw na siyang hindi nakakatanggap ng kumpletong gamot dahil frozen daw ang account ng ward na ito. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi nagmula sa kanyang sariling sugat, kundi sa alaala ng batang hindi niya kailanman nayakap. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ng higaan ni Angel. Ang tunog ng kanyang mga takong ay naging malumanay, tila ayaw gumising sa anumang sakit na nararamdaman ng bata. "Hello, Angel," malambing na bati ni Elena habang dahan-dahang hinahawakan ang maliit na kamay ng bata. Ang init ng palad ni Elena ay tila isang mitya na nagbigay ng kaunting buhay sa nanlalamig na mga daliri ni Angel. "Doktora, ikaw po ba ang susundo sa akin?" Ang boses ng bata ay mahina, tila isang hanging dumadaan sa mga dahon. Sabi po ni Lola, pupunta na raw po ako sa langit kung saan wala nang masakit. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa puso ni Elena. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang kanyang stethoscope at dahan-dahang inilagay ang malamig na metal sa dibdib ni Angel. Sa loob ng kanyang pandinig, narinig niya ang mabilis at hirap na pagtibok ng puso ng bata, isang munting tambol na pilit na lumalaban sa gitna ng unos. "Hindi ka pa aalis, Angel," pangako ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi matitibag ng anumang budget cuts o korupsyon. "Andito na ako. Hindi ka na masasaktan." Kinuha ni Elena ang suklay mula sa maliit na cabinet sa tabi ng kama at dahan-dahang inayos ang gulugulong buhok ni Angel. Ang bawat hagod ng suklay ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat hibla ng buhok ay gawa sa mamahaling kristal. Sa sandaling iyon, hindi siya ang medical director na kinatatakutan ng lahat. Siya ay isang ina na naghahanap ng katarungan para sa isang batang kinalimutan ng mundo. Isang matamis at mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angel. "Ang bango mo po, Doktora. Para kang si Mama." Napikit si Elena. Pinipigilan ang pag-apaw ng emosyon sa kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng ward, ang tanging maririnig ay ang mahinang hininga ni Angel at ang tibok ng puso ni Elena na tila nakikipag-ugnayan sa bata. Ngunit sa labas ng pintuan ng ward, may isang pares ng mga mata ang nakamasid. Si Ricardo ay nakatayo sa dilim ng pasilyo, pinapanood ang bawat galaw ni Elena. Nakita niya ang lambot sa mga mata ng kanyang dating asawa, isang kahinaan na akala niya ay matagal na nitong ibinaon. Ang isang mapanganib ng ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Ricardo habang hinahaplos niya ang kanyang panga. "So, nahanap mo na ang bago mong kahinaan, Elena," bulong ni Ricardo sa kanyang sarili.
Ang kanyang boses ay puno ng malisya na tila lason na humahalo sa hangin. Isang bata, isang batang may butas ang puso. Tumalikod si Ricardo at dahan-dahang lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang babala ng paparating na panganib. Sa kanyang isipan, isang madilim na plano ang nagsisimulang mabuo. Kung hindi niya kayang talunin si Elena sa loob ng boardroom, sisiguraduhin niyang madudurog ito sa loob ng ward na ito. Habang nananatili si Elena sa tabi ni Angel, hindi niya alam na ang munting anghel na nais niyang iligtas ay ang siya ring gagamitin ni Ricardo upang muling subukang sirain ang kanyang buhay. Bakit kung kailan ka natututong magmahal muli, doon mas nagiging madali para sa kaaway na saktan ka? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Elena para sa isang batang banyaga sa kanyang dugo, ngunit naging bahagi na ng kanyang kaluluwa? Hindi mo ba alam na ang kawalan ng pagtanaw ng utang na loob ay isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos at ng tao? Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, heto ka ngayon, parang ahas na nanunuklaw sa kamay na nagpakain sa'yo. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa loob ng modernong sala ni Elena, puno ng pekeng kabanalan at pait. Hawak ng matanda ang kanyang mamahaling rosaryo. Ang mga daliri nito ay mabilis na humahaplos sa mga butil ng kristal na tila ba ang bawat dasal ay isang nandidi ay isang sandata laban sa babaeng nasa harap niya. Nakatayo si Elena sa harap ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang bawat salita ni Imelda ay tila mga latigo na pilit na binubuksan ang mga peklat ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang mga balikat ni Elena. Sa halip, naramdaman niya ang isang malamig na kapayapaan na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang uri ng kalmadong bago ang unos. Dahan-dahang humarap si Elena sa kanyang dating biyenan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, lumakad siya patungo sa maliit na mesa at nagsali ng mainit na tsaa sa isang tasa ng porselana. Inilapag niya ito sa harap ni Doña Imelda ng may labis na pag-iingat. Uminom muna kayo, Doña Imelda. Mukhang tuyo na ang inyong lalamunan sa dami ng inyong sinasabi. Ang boses ni Elena ay kasing banayad ng hangin, ngunit may talas na hindi maaring baliwalain. Napatingin si Doña Imelda sa tasa. Isang malaking lamat ang tumatakbo mula sa gilid nito hanggang sa ilalim. Isang basag na tila anumang oras ay bibigay at magkakapira-piraso. Ang tsa ay dahan-dahang tumatagas mula sa lamat, bumabasa sa mamahaling mantel ng mesa. Ang tasang iyan, Doña Imelda, ay parang ang utang na loob na sinasabi niyo. Patuloy ni Elena habang nakatitig sa tumatagas na likido. Minsan itong naging buo at maganda, pero nang basagin niyo ito 5 taon na ang nakalilipas. Nang itapon niyo ako sa kalsada habang nag-aagaw buhay ang anak ko, nawala na ang silbi nito. Kahit anong punas niyo, kahit anong dasal niyo, hindi na ito muling makakahawak ng tubig. Ang lamat ay mananatiling lamat. Walang hiyang bata ka, akmang tatayo si Imelda para sampalin si Elena, ngunit mabilis na inilabas ni Elena ang isang asul na folder mula sa ilalim ng mesa. Bago niyo ituloy ang balak niyo, basahin niyo muna ito, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naging matigas na parang bakal. Iyan ang resulta ng unang linggo ng audit. 100 milyong piso ang nawawala sa charity fund ng Sacred Heart Hospital sa loob lamang ng 3 taon. At lahat ng pirma sa mga pekeng resibo ay galing sa inyo at kay Ricardo. Kung gusto niyo talagang pag-usapan ang kasalanan sa mata ng Diyos, simulan natin sa pagnanakaw sa mga taong wala nang makain. Namutla si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mabilis na humahaplos sa rosaryo ay biglang tumigil. Ang katahimikan sa sala ay naging mabigat. Tila ba ang hangin mismo ay tumangging dumaan sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng bawat patak ng tsaa na nahuhulog mula sa lamesa patungo sa sahig. Isang ritmo
na tila nagbibilang ng pagkatalo ng matanda. Hindi ka magtatagumpay, Elena. Bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Akala mo ba ay ikaw na ang may hawak ng lahat? Tandaan mo, sa ospital na yan, marami pang paraan para gumuho ang iyong mundo. Matapos lumisan ni Doña Imelda, naiwan si Elena na nakatingin sa basag na tasa. Naramdaman niya ang isang kakaibang kaba na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi pa tapos ang laban at alam niyang ang mga nasusukol na hayop ay ang pinakamapanganib. Kinabukasan, habang nasa gitna ng isang sensitibong operasyon, si Elena sa Sacred Heart Hospital, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Ang mga monitor sa loob ng operating room ay biglang namatay. Ang maliwanag na surgical lights ay kumurap-kurap bago tuluyang nagdilim ang buong paligid. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mabilis na hininga ng mga nurse at ang alarm ng anesthesia machine na tila isang hiyaw ng babala sa gitna ng kadiliman. Emergency lights! Ngayon din! Sigaw ni Elena, ngunit walang nangyari. Ang bawat segundo ng katahimikan at dilim ay tila isang habambuhay para sa pasyenteng nakahiga sa mesa na ang buhay ay literal na nakasabit sa isang manipis na sinulid. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang surgical gloves. Sa gitna ng kadiliman, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Hindi ito isang aksidente. Ito ang sagot ni Doña Imelda sa kanyang banta. Isang buhay ang kasalukuyang nakataya at kung may mangyayaring masama, ang lisensya ni Elena, ang kanyang buhay, ang muling mawawasak. Paano ililigtas ni Elena ang isang buhay kung ang mismong kagamitang dapat tumulong sa kanya ay naging kaaway? Sino ang may sapat na lakas ng loob para isabotahe ang isang operasyon para lamang sa isang personal na paghihiganti? Masisiguro ko, Elena, na sa pagkakataong ito, wala ka nang babalikang dangal. Tuturukan ko ng lason ang huling pag-asa mo. Ang tinig ni Dr. Cassandra ay tila isang malisya na humahalo sa malamig na hangin ng sterile supply room, habang ang buong ospital ay abala sa pag-aayos ng kaguluhan sa kuryente na nangyari noong nakaraang gabi. Isang mas madilim na plano ang kasalukuyang isinasagawa. Sa ilalim ng malabo at kumukurap na ilaw ng silid, dahan-dahang pinalitan ni Cassandra ang laman ng isang maliit na bote ng gamot. Ang gamot na nakalaan para sa masaselang ugat ni Angel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamadali na tila hinahabol ng isang demonyo. Sa kabilang dako ng ospital, sa charity ward, dahan-dahang pumasok si Elena. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na mabigat na krus mula sa puyat at pagod. Ngunit nang makita niya ang mahimbing na tulog ni Angel, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang syringe mula sa tray na inihanda ng nurse. Wala siyang kamalay-malay na ang likidong nasa loob nito ay hindi lunas, kundi isang hatol ng kamatayan na isineta-up ng kanyang kaaway. Kailangan mo na itong inumin, Angel, para lumakas ka na at makapaglaro na tayo sa labas. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng lambot na tila isang heleng nagpapatulog sa bata. Dahan-dahang itinurok ni Elena ang gamot sa IV line ni Angel. Pinanood niya ang bawat patak ng likido habang dumadaloy ito patungo sa munting katawan ng bata. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, ang katahimikan ng ward ay biglang naputol. Ang mga monitor sa tabi ng higaan ay nagsimulang maglabas ng mabilis at nakakatakot na ritmo ng ilaw. Ang katawan ni Angel ay biglang nanginig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanigas at ang kanyang balat na dati ay maputla ay unti-unting naging kulay asul. Naramdaman ni Elena ang paghinto ng pagdaloy ng dugo sa kanyang sariling mga ugat. Ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot habang pinapanood ang bata na naghahabol ng hininga. Angel! Angel! Can you hear me? Sigaw niya, ngunit ang bata ay hindi na sumasagot. Ang bawat hininga ni Angel ay tila isang huling hiyaw ng isang anghel
na bumabagsak mula sa langit. Anong ginawa mo, Doktora Elena? Isang matinis na boses ang bumasag sa gitna ng tensyon. Si Cassandra ay nakatayo sa pintuan, kasama ang ilang matataas na opisyal ng ospital at mga miyembro ng board. I saw it! Ikaw mismo ang nag-administer ng gamot. Why is the patient crashing? Nagkamali ka ba ng dosage dahil sa sobrang pagod? Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat mata sa loob ng silid ay tila mga hukom na handa na siyang bitayin. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila nabaon sa ilalim ng isang malalim na hukay. Hindi, sinunod ko ang protocol. Ang gamot na nasa tray. The drug test will prove everything, Elena. Putol ni Ricardo na biglang lumitaw sa likuran ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. You were too emotional with this kid. Naging personal ang desisyon mo at tingnan mo ang nangyari. You almost killed a child. Again. Ang salitang again ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Elena. Ang alaala ng kanyang nawalang anak at ang maling paratang sa kanya 5 taon na ang nakalilipas ay muling bumalik. Mas masakit at mas mapanganib. Napahawak siya sa gilid ng higaan ni Angel. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa ilalim ng bigat ng kahihiyan at takot. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang mga paratang, isang matikas na figura ang humarang sa pagitan ni Elena at ng mga nag-aakusa. Dr. Mateo Valderrama. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na nagbigay ng proteksyon sa nanginginig na si Elena. Dahan-dahan niyang kinuha ang basyong bote ng gamot mula sa basurahan at inamoy ito ng maigi. The seal was tampered with. Ang boses ni Mateo ay malalim at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Hindi ito ang tamang gamot para sa bata. May nagpalit nito bago pa man ito makarating sa kamay ni Doktora Elena. Tumingin si Mateo kay Elena at sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang mainit na daloy ng pag-asa. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kanyang siko, isang maliit na paghawak na tila nagsasabing hindi siya mag-isa sa labang ito. Save the child first, Elena. I'll handle the truth. Habang abala si Elena, sa muling pag-stabilize kay Angel, mabilis na kumilos si Mateo para kunin ang ebidensya. Ngunit nang puntahan nila ang security room para tignan ang CCTV, ang sagot ng guard ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Pasensya na po, Doc. Nagkaroon po ng system error kaninang madaling araw dahil sa power outage. Nawala po ang lahat ng footage mula 2:00 hanggang 4:00 ng umaga. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra habang nakatingin kay Elena mula sa malayo. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may isang matandang janitor na naglilinis sa dulo ng pasilyo ang nakakita sa bawat galaw ni Cassandra sa loob ng supply room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang walis. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang katotohanang naghihintay na mabunyag. Bakit kung kailan mo gustong magligtas ng buhay, doon ka lalong iginigit-git ng tadhana sa kamatayan? Sino ang mas paniniwalaan ng mundo? Ang isang doktor na may bahid ang nakaraan o ang katotohanang nakatago sa ilalim ng katahimikan ng isang saksi? Ang gabi ay balot ng isang malalim na katahimikan. Tila nakikiramay ang buong lungsod sa bigat na dinadala ng puso ni Elena. Sa rooftop ng Sacred Heart Hospital, ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Tinatangay ang ilang hibla ng kanyang buhok habang nakatanaw siya sa naglalakihang mga ilaw ng Maynila. Ang bawat kumikislap na ilaw sa ibaba ay tila mga pangarap na pilit niyang inaabot. Ngunit sa tuwing malapit na siya, tila lalo itong lumalayo. Naramdaman ni Elena ang paninigas ng kanyang mga daliri habang nakakapit sa malamig na bakal ng pasimano. Ang imahe ni Angel na naghahabol ng hininga ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang iwan. Sa gitna ng dilim,
Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya humagulgol. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy, bumabasa sa kanyang pisngi bago tuluyang tangayin ng hangin. Isang dahan-dahang tunog ng mga hakbang sa semento ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangan pang lumingon ni Elena upang malaman kung sino ang dumating. Ang init na tila bumabalot sa kanyang likuran ay sapat na upang malaman niyang narito na ang taong palaging naging kanlungan niya sa gitna ng unos. Hindi ka pa rin umuuwi. Ang boses ni Mateo ay malumanay, tila isang haplos ng sutla sa nagdurugong kaluluwa ni Elena. Angel is stable now, Elena. Ginawa mo ang lahat. Pero muntik na siyang mamatay sa kamay ko, Mateo. Bulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng hinagpis. Ito ang kinakatakutan ko. Na kahit anong galing ko, kahit anong ingat ko, may mga taong sadyang susunugin ang lahat para lang makitang bumagsak ako. Bakit kailangang madamay ang isang inosenteng bata? Lumapit si Mateo at tumayo sa tabi niya. Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng rooftop, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsuyo na matagal nang ipinagkait ng tadhana kay Elena. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Elena, ang kamay na nanginginig pa rin dahil sa takot at pagod. Ang init ng palad ni Mateo na magaspang dahil sa libu-libong oras sa operating room ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Elena sa gitna ng nagngangalit na dagat. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari muli iyon, Elena. Pangako ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng determinasyon. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa kasamaan ng iba. You are the finest doctor I know, and more importantly, you have a heart that they will never understand. Haharapin natin sila. Magkasama tayo. Dahan-dahang inilingon ni Elena ang kanyang mukha patungo kay Mateo. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay tila naglaho. Nakita ni Elena ang sarili niya sa mga mata ni Mateo. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang naghihiganting babae, kundi bilang isang taong karapat-dapat mahalin at protektahan. Naramdaman ni Elena ang pagkawala ng lahat ng kanyang lakas. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang gumuho. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan niyang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Isang maingat na bisig ang bumalot sa kanyang katawan. Hinihila siya palapit sa isang yakap na puno ng pangako at kapayapaan. Sa loob ng yakap na yon, ang amoy ng malinis na linen at ang mahinang tibok ng puso ni Mateo ang naging tanging musika sa gitna ng gabi. Ang kanilang mga anino ay nag-isa sa ilalim ng buwan, isang sandali ng katahimikan na tila itinigil ang oras para lamang sa kanilang dalawa. Ito ang uri ng pagmamahal na hindi kailangang isigaw, isang damdaming dahan-dahang umuusbong mula sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng rooftop, may isang pares ng mga mata na nanlilisik sa selos at galit. Si Ricardo ay nakatayo doon, nakakuyom ang mga palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat segundo na nakikita niyang nakasandal si Elena kay Mateo ay tila isang sampal sa kanyang pagkalalaki at sa kanyang pag-aaring pilit na binabawi. Sa akin ka lang, Elena, bulong ni Ricardo sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang lason na humahalo sa hangin. Ipinahiya mo ako, tinalikuran mo ako, pero hinding-hindi ko hahayaang maging masaya ka sa piling ng iba habang ako ay nagdurusa. Habang ang magdamag ay lumalalim, isang panibagong plano ang nagsisimulang mabuo sa isipan ni Ricardo. Isang plano na hindi lamang sisira sa karera ni Elena, kundi pati na rin sa nag-iisang tao na nagbibigay sa kanya ng lakas na mabuhay muli. Paano mo mapoprotektahan ang isang bagong sibol na pag-ibig kung ang bawat hakbang mo ay binabantayan ng isang taong nais kang makitang wasak?
Hanggang kailan magsisilbing kanlungan ang mga bisig ni Mateo bago ito tuluyang masunog ng galit ni Ricardo? Dr. Elena, hindi ko na po kaya nadalhin ang sikretong ito sa hukay. 5 taon po akong hindi nakatulog ng maayos dahil sa kasalanang hindi ko naitama. Ang boses ni Nurse Linda ay nanginginig. Tila bawat salitang lumalabas sa kanyang labi ay isang mabigat na batong matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng tubig na hindi niya maingat na mailapag. Sa labas ng bintana, ang araw ay maliwanag. Nagbibigay ng pag-asa sa mga pasyenteng naglalakad sa garden, ngunit sa loob ng silid na yon, ang hangin ay biglang naging kasing lamig ng isang morgue. Dahan-dahang inilapag ni Nurse Linda ang isang luma at naninilaw na notebook sa ibabaw ng mesa. Ang pabalat nito ay may mga mantsa ng kape at alikabok, ngunit ang halaga ng nilalaman nito ay sapat na upang gumuho ang buong imperyo ng mga ilustre. Iyan po ang tunay na surgical log noong gabing iyon. Bulong ni Linda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ni Elena. Hindi po kayo ang nagkamali sa dosage, doktora. Si Dr. Ricardo. Pumasok siya sa operating room na amoy alak. Namatay ang pasyente dahil sa pagkakamali niya at si Doña Imelda mismo ang nag-utos sa amin na palitan ang records at isisi sa inyo ang lahat. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas, bumagsak sa alpombra ng walang ingay ng pagkabasag, ngunit ang tubig na tumapon ay tila naging dugo sa kanyang paningin. Ang kanyang hininga ay naging gipit at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagpalo sa kanyang mga sentido. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing iniyakan niya sa Singapore, habang iniisip na wala siyang kwentang doktor, ang pagkawala ng kanyang anak dahil sa stress at bighati. Lahat ng yon ay bunga ng isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingang itinayo ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang kamatayan. Umalis ka na muna, Linda. Ang boses ni Elena ay patag. Ngunit ang talas nito ay kayang humiwa ng bakal. Salamat sa katotohanan ito. Nang makaalis ang nurse, dahan-dahang naupo si Elena sa sahig, sa tabi ng natapong tubig. Binuksan niya ang logbook. Doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng kanyang desk lamp, nakita niya ang sulat kamay ni Ricardo. Magulo, nanginginig, at halatang hindi na sa tamang wisyo. May mga bakas pa ng tuyong luha sa pahina kung saan idineklara ang oras ng pagkamatay ng pasyente. Naramdaman ni Elena ang pagnanais na sumigaw, nawasakin ang bawat gamit sa loob ng silid. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang malamig na luha ng isang taong tapos na sa pagiging biktima. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Isang paalala, nagising siya at ang katotohanan ay nasa kanya na. Ngunit ang katahimikan ng kanyang opisina ay muling nabasag nang biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkasagot niya, ang boses na narinig niya ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Matalino ka talaga, Elena. Akala mo ba ay hindi ko malalaman na hinahalukay mo ang nakaraan? Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng mapanganib na aliw. Hawak mo ang notebook, pero hawak ko rin ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Naramdaman ni Elena ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Anong ginawa mo kay Angel? Ang batang iyon. Napakahina ng puso, hindi ba? Ang tawa ng matanda ay tila isang matalim na kutsilyo. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ng mga tauhan ko ngayon. Kung gusto mo siyang makitang humihinga pa bukas, dalhin mo ang logbook na yan sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang, Elena. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito
Wala nang himalang magliligtas sa anghel mo. Pinatay ni Doña Imelda ang tawag. Iniiwan si Elena sa gitna ng isang nakakasakal na katahimikan. Napatingin si Elena sa logbook na hawak niya. Ang katotohanang magpapalaya sa kanya ay siya ring mitya na maaring pumatay sa batang nagturo sa kanya kung paano magmahal muli. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging isang madilim na determinasyon ang natira. Kinuha niya ang kanyang bag at ang notebook. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at malamig. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang tao para sa katotohanan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng isang inosenteng bata? Paano mo lalabanan ng isang kaaway na handang pumatay ng anghel para lamang mapanatili ang kanilang maruming korona? Isang hakbang pa, Elena, at sisiguraduhin kong hindi na muling titibok ang mahinang puso ng batang ito. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalas na rason na humiwa sa malamig at malansang hangin ng Pier 4. Sa loob ng abandonadong bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang iilang sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong na bumabagsak sa nakakatakot na eksena sa gitna ng silid. Nakatayo si Elena sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa naninilaw na logbook. Ang tanging bagay na maaring magbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ngayon ay tila naging isang mabigat na pasanin. Dahan-dahang inilibot ni Elena ang kanyang paningin. Sa gitna ng bodega, nakita niya si Angel. Ang bata ay nakatali sa isang lumang silya. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Ang bawat hininga ng bata ay gipit. Tila isang munting ibon na nauubusan ng hangin sa loob ng isang masikip na hawla. Sa tabi nito ay si Ricardo na nakatayo ng may pag-aalinlangan, ngunit hindi magawang tumingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Ibigay mo na ang notebook na yan, Elena. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Isang tunog ng kaduwagan na matagal nang kinamumuhian ni Elena. Huwag mo na kaming pilitin na gumawa ng mas masama pa. Ibigay mo na ang ebidensya at kuhanin mo na ang batang iyan. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila dumarating hanggang sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Angel. At sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagnanais niya para sa paghihiganti ay tila naglaho. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kaligtasan ng batang nagturo sa kanya na ang pagiging ina ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng sakripisyo. Pakawalan niyo muna si Angel. Ang boses ni Elena ay matatag. Kahit na sa loob niya ay nagkakapira-piraso na ang kanyang lakas. Nandito na ang hinahanap nyo. Wala akong balak na lumaban. Basta siguraduhin nyo lang na walang mangyayaring masama sa kanya. Isang nakakalokong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Lumapit ang matanda kay Elena. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang manunila na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ibigay mo ang logbook. Ngayon din. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang notebook. Nang mahawakan ito ni Imelda, tila isang demonyong nagwagi ang matanda. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina bago ito itinapon sa isang nag-aalab na bariles ng apoy sa gilid ng bodega. Pinanood ni Elena ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga pahinang naglalaman ng katotohanan. Ang kanyang 5 taon ng pagdurusa ay tila sumama sa usok. Ngayon, dahil wala na ang ebidensya, wala na ring dahilan para hayaan ka naming mabuhay. Bulong ni Imelda. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinataas ng isa sa kanyang mga tauhan ang isang baril na nakaturo sa dibdib ni Elena. No! Mommy, stop! Sigaw ni Ricardo. Ngunit huli na ang lahat.
Isang matalim na tunog ng putok ng baril ang biglang bumasag sa katahimikan ng bodega. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, tila isang hiyaw ng kamatayan na nagpatahimik sa lahat. Nakita ni Elena ang pagdilat ng mga mata ni Angel sa gulat. Naramdaman niya ang isang biglang init sa kanyang tagiliran at ang paligid ay tila dahan-dahang bumagal. Sa labas ng bodega, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig papalapit ng papalapit. Ngunit sa loob, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng isang taong bumabagsak sa sahig. Sino ang tinamaan ng bala sa gitna ng kaguluhan? Maililigtas ba ni Elena si Angel bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay? At sa pagdating ng mga awtoridad, hustisya nga ba ang mangingibabaw o isang panibagong trahedya? Ang matalim na tunog ng pagputok ng baril ay tila nagpahiwa sa mismong hangin sa loob ng bodega na sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Ngunit hindi ang hapdi ng bala ang naramdaman ni Elena, kundi ang biglang pagbigat ng katawan ni Ricardo na humarang sa kanyang harap. Ang bala ay tumama sa balikat ni Ricardo, isang desperadong hakbang ng lalaki upang protektahan ang asawang dati ay itinapon niya sa dilim. Ricardo! Ang sigaw ni Doña Imelda ay puno ng kilabot. Ang baril sa kamay ng kanyang tauhan ay dahan-dahang ibinaba, habang ang papalapit na hiyaw ng mga sirena ng pulis ay tuluyan ng bumalot sa buong paligid. Ang mga pintuan ng bodega ay malakas na bumukas at ang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tumagos sa madilim na silid, tila mga daliri ng katarungan na humahabol sa mga nagkasala. Sa unahan ng mga awtoridad ay si Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng matinding takot na mabilis na napalitan ng relief nang makita niyang nakatayo pa rin si Elena. Kahit na ang puting blusa nito ay may mga mantsana ng alikabok at usok. Elena! Si Angel! Ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng bata. Habang kinakalagan ni Mateo si Angel, nanatili si Elena na nakatitig sa nag-aalab na bariles kung saan dahan-dahang nagiging abo ang logbook. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa kanya si Doña Imelda na ngayon ay pinapalibutan na ng mga pulis. Wala na ang ebidensya mo, Elena. Pagmamalaki pa rin ng matanda. Kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan, isa ka pa ring talunan. Wala kang mapapatunayan. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkatalo. Akala mo ba ay ganun ako katanga, Doña Imelda? Akala mo ba ay ipagkakatiwala ko ang katarungan sa isang piraso ng papel na madaling sunugin? Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Elena ang kanyang telepono. Pinindot niya ang play button at ang boses ni Doña Imelda sa loob ng bodega. Ang kanyang pag-amin sa pag-utos na palitan ang records at ang banta niya sa buhay ni Angel ay malinaw na umalingaw-ngaw sa harap ng mga pulis. Digital age na po, Doña Imelda. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunuyo. At ang logbook na sinunog niyo? Isang photocopy lang yon. Ang orihinal ay ligtas na nasa kamay ng National Bureau of Investigation kasama ang testimonya ni Nurse Linda at ng janitor na nakakita sa inyong pagnanakaw. Ang mukha ni Doña Imelda ay nawalan ng kulay. Ang kanyang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, tumama sa maruming semento nang walang anumang halaga. Habang pinapaspasan siya ng posas, ang tanging nagawa ng matanda ay ang tumingin nang may matinding puot kay Elena, isang puot na wala ng kapangyarihan. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Ricardo ang pagkakataon. Kahit sugatan ng balikat, dahan-dahan siyang gumapang palabas ng bodega sa kabilang pinto habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanyang ina. Sa kanyang isipan, mayroon pa siyang itinatagong pera sa isang offshore account. Kailangan niyang makarating sa airport. Kailangan niyang tumakas. Makalipas ang 2 oras,
Sa loob ng departure area ng Ninoy Aquino International Airport, isang lalaking nakasuot ng malapad na sombrero at jacket ang pilit na naglalakad nang mabilis patungo sa boarding gate. Ang bawat hakbang ni Ricardo ay may kasamang hapdi, ngunit ang takot sa kulungan ay mas matindi kaysa sa sakit ng kanyang sugat. Ngunit bago pa man niya maiabot ang kanyang passport sa attendant, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang mundo. Alis ka na ba nang hindi nagpapaalam sa medical director mo, Ricardo? Dahan-dahang lumingon si Ricardo. Doon sa gitna ng mataong airport nakatayo si Elena, kasama ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanyang hitsura ay malinis na muli, elegante at puno ng dangal na kailanman ay hindi matitibag. Eksaktong 5 taon na ang nakalilipas. Sa lugar ding ito, siya pinalayas ni Ricardo habang ito ay tumatawa kasama si Cassandra. Ngayon, ang tadhana ay bumalik sa simula, ngunit ang mga papel ay nagkabaligtad na. Elena, please. Ang boses ni Ricardo ay puno ng desperasyon. I saved you in the warehouse. I loved you once. Love? Ang tanong ni Elena ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Ang pag-ibig ay hindi naninira ng buhay. Ricardo, ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng sariling anak para sa pera. Ang pag-ibig ay may dangal. Habang inilalagay ang posa sa mga kamay ni Ricardo, ang mga tao sa airport ay nagsimulang tumigil at tumingin. Ang kahiyahiyang pagbagsak ng isa sa pinakamayayamang doktor sa Maynila ay naging tontonan ng lahat. Nakatayo si Elena habang pinapanood si Ricardo na hinihila palayo. Ang bigat na 5 taon niyang dinala ay dahan-dahang gumaan, ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang tanong na nananatili sa kanyang isipan habang iniisip ang kalagayan ni Angel na kasalukuyang nasa ospital pa rin. Sapat na ba ang pagkakulong ng mga kaaway para tuluyang maghilom ang sugat ng nakaraan? At sa huling paghaharap nila ni Cassandra, ano pang lason ang handang ilabas ng babaeng nawalan na rin ng lahat? Elena, maawa ka sa akin. Huwag mo namang hayaang mabulok ako sa kalsada na parang isang basura. Pagkatapos ng lahat ng itinuring ko sa iyo na parang sariling anak, ganito ba ang igaganti mo? Ang tinig ni Doña Imelda ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding takot at lamig ng sementong kanyang kinauupuan. Nakatayo si Elena sa harap ng malaking pintuan ng katedral, ang lugar kung saan madalas magpunta ang matanda para magkunwaring banal sa harap ng maraming tao. Ngunit ngayon, wala na ang mga mamahaling perlas sa leeg ni Imelda. Wala na ang mga alahas na kumikinang sa kanyang mga daliri. Ang kanyang suot na mamahaling terno ay lukot-lukot na at puno ng dumi, simbolo ng isang imperyong gumuho sa loob lamang ng ilang gabi matapos kumpiskahin ng gobyerno ang lahat ng kanilang ari-arian. Dahan-dahang itinuon ni Elena ang kanyang paningin sa matandang nakaluhod sa kanyang paanan. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mahinahon, matatag, at malaya. Ang bawat hakbang niya palapit sa matanda ay tila isang pagtapos sa mahabang kabanata ng kanyang pighati. Ang tunog ng kanyang mga takong sa batong sahig ng patiyo ng simbahan ay tila isang hudyat ng katarungang matagal na ipinagkait ng tadhana, utang na loob, patawad. Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng hanging umiihip sa paligid ng katedral. Ang kapal ng mukha ninyong gamitin ang mga salitang yan pagkatapos ninyong ipagkait sa akin ang pagkakataong maging ina. Pagkatapos ninyong nakawin ang dangal ko bilang doktor at itapon ako sa gitna ng ulan. Nagkamali ako, Elena. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Bawiin mo lang ang mga kaso laban sa amin ni Ricardo. Pagmamakaawa ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang puno ng desperasyon. Tinangka niyang hawakan ang laylayan ng damit ni Elena, ngunit dahan-dahang umatras ang babae, iniiwasan ang bawat dampi ng kamay na minsang sumampal sa kanyang pagkatao. Hindi ko kailangang bawiin ang anuman, Doña Imelda.
sabi ni Elena habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. Ang batas na ang humuhusga sa inyo, hindi ako. Ang nararanasan nyo ngayon ay hindi ganti ko, kundi ang sarili ninyong ani. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang isang barya mula sa kanyang pitaka, isang maliit na piraso ng metal na kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Inihulog niya ito sa harap ni Imelda. Ang tunog ng barya nang tumama ito sa semento ay tila isang malakas na sampal sa ego ng matanda. 5 taon na ang nakalilipas sa labas ng mansyon ninyo. Tinawag niyo akong pulubi habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng anak ko. Bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang baryang ito. Hindi dahil sa kailangan nyo ito, kundi para ipaalala sa inyo na ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi sa kalinisan ng puso. Isang bagay na kailanman ay hindi nyo matututunang bilhin. Tumalikod si Elena at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Hindi na niya narinig ang mga panunumpa at hikbi ni Imelda sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang kaluluwa. Bawat hininga ay puno ng amoy ng kalayaan. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na apartment sa malayong bahagi ng lungsod, nakaupo si Dr. Cassandra sa tabi ng bintana. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na paligid dahil sa kawalan ng tulog. Hawak niya ang isang pirasong papel, isang medical result na nagpapatunay na siya ay 2 buwang buntis. Tumingin siya sa telebisyon kung saan ipinapakita ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ricardo at ang pagbagsak ng Sacred Heart Hospital. Naramdaman ni Cassandra ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Wala na si Ricardo, wala na ang kanyang karera. At higit sa lahat, ang batang dinadala niya ay walang amang kikilala dahil nasa loob ng kulungan ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap. Isang malaking pagkakamali. Bulong ni Cassandra sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay lunod sa pait habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang bawat sentimo ng kanyang yaman ay naglaho na rin. Kinuha bilang pambayad sa mga pinsalang idinulot nila sa ospital. Naisip niya si Elena, ang babaeng inapi niya, ang babaeng inakala niyang talunan. Ngayon, si Elena ay nasa tuktok ng tagumpay habang siya ay nagtatago sa dilim, mag-isa at puno ng takot sa kinabukasan. Paano haharapin ni Cassandra ang isang buhay na puno ng kahihiyan at kakulangan sa piling ng isang batang bunga ng pagkakamali at kasamaan? At sa muling pagtibok ng puso ni Elena para sa kinabukasan, handa na ba siyang tuluyang ibaon ang lahat ng sakit para sa kalusugan ni Angel? Ang tunog ng bawat tibok ng puso ni Angel sa monitor ay hindi na isang mabilis at nakakatakot na ritmo, kundi isang malumanay at matatag na musika na nagbibigay ng buhay sa loob ng silid. Nakaupo si Elena sa tabi ng higaan, pinagmamasdan ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng bata. Ang kulay ng balat ni Angel ay hindi na maputla na parang papel. Mayroon na itong bahid ng rosas, isang tanda na ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay malinis na at puno ng lakas. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, dahan-dahang hinaplos ni Elena ang pisngi ng bata. Ang lambot ng balat nito ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng unos na pinagdaanan niya, meron pa ring himalang naghihintay sa dulo ng bawat pagtitiis. Sa loob ng silid na yon, ang amoy ng disinfectant ay tila napalitan ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na ipinadala ng mga kasamahan niya sa ospital. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging natitira ay ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang akalang hindi na niya mararamdaman. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan, hindi gumagawa ng anumang ingay na maaring makagising sa natutulog na bata. Pumasok si Mateo. Bitbit ang isang asul na folder.
Ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning na tila sumasalamin sa kaligayahan ni Elena. Huminto siya sa likuran ni Elena at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang haplos na nagdadala ng init at katiyakan. Doktora Ilustre Valderrama, mayroon akong mahalagang dokumentong kailangang pirmahan ng bagong ina. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Inabot ni Elena ang folder. Sa loob nito ay ang mga opisyal na papeles ng pag-aampon. Ang pangalang Angel Ilustre ay nakasulat doon ng malinaw. Isang bagong simula para sa batang biktima ng kahapon at para sa babaeng biktima ng pagkakanulo. Kinuha ni Elena ang kanyang ballpen. Ang tunog ng dulo ng panulat habang dumadaiti ito sa papel ay tila isang pangako. Isang pangakong hinding-hindi na muling magiging mag-isa ang bata. At hinding-hindi na rin muling magiging kulang ang buhay ni Elena. Salamat, Mateo. Ang tinig ni Elena ay nanginginig sa labis na emosyon. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ang tanging hawak ko lang ay ang galit ko. Lumakad sila patungo sa malaking bintana ng silid kung saan matatanaw ang kabuuan ng Sacred Heart Hospital. Ang ospital na dati ay naging simbolo ng pagnanakaw at kasinungalingan ay isa na ngayong kanlungan ng tunay na serbisyo. Nakikita ni Elena ang mga nurse na masayang nag-uusap at ang mga pasyenteng inaalagaan ng may tunay na malasakit. Ang kanyang pangarap na linisin ang pangalan ng kanyang ama ay natupad na, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katapatan. Huminto ang mundo nang dahan-dahang humarap si Mateo kay Elena. Ang kislap ng papalubog na araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa sandaling iyon. Kinuha ni Mateo ang magkabilang kamay ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa likod ng palad ng babae. Elena, natapos na ang laban para sa katarungan. Ang boses ni Mateo ay naging seryoso, ngunit puno ng pagsuyo. Nailigtas mo na ang ospital, nahanap mo na ang iyong anak, ngunit may isang bagay pa na nais kong itanong sa'yo. Handa ka na bang buksan muli ang iyong puso? Handa ka na bang hayaan ang sarili mong mahalin nang walang takot? Nang walang pag-aalinlangan? Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kaba ng panganib. Ito ay ang pananabik ng isang pusong dahan-dahang gumigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Tiningnan niya ang mga mata ni Mateo, ang mga matang naging saksi sa kanyang pagluha at sa kanyang pagbangon. Mateo, natatatakot pa rin ako. Pag-amin ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang hanging dumadaan sa mga dahon. Pero kung may isang tao man na pagkakatiwalaan ko sa huling piraso ng aking puso, alam kong ikaw iyon. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha sa mukha ni Elena. Ang kanilang mga hininga ay nagsasama sa gitna ng katahimikan ng silid. Isang maingat at banayad na halik ang dumapo sa noo ni Elena. Isang halik na tila isang basbas para sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Walang ibang maririnig sa silid, kundi ang mahinang tunog ng paghinga ni Angel at ang tibok ng dalawang pusong nahanap ang isa't isa sa gitna ng pagkasira. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng kaligayahan ang sandaling iyon, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang nurse ang pumasok. Ang mukha ay may bahid ng pag-aalinlangan. Dr. Elena, may tumatawag po sa inyo mula sa kulungan. Si Ricardo po. Sinugod siya sa infirmary dahil sa isang matinding atake ng hika at komplikasyon sa kanyang sugat. Hinihiling niya pong makausap kayo sa huling pagkakataon. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang nakaraan ay tila ayaw pa ring tuluyang bumitaw. Handa na ba siyang harapin ang huling anino ng kanyang pait bago tuluyang yakapin ang liwanag? Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng pasilyo ng infirmary sa kulungan ay tila isang pagbabalik sa isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng kalawang lumang pintura
at matapang na amoy ng gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Tila nagpapaalala sa kanya na ang mundong kinalalagyan ni Ricardo ngayon ay malayo sa marangyang buhay na kinuha nito mula sa iba. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay hindi na nagdadala ng galit. Ito ay isa na lamang ritmo ng isang babaeng tapos na sa kanyang pakikipaglaban. Sa dulo ng silid, sa isang maliit na higaan na may manipis na kumot, nakita niya si Ricardo. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa yaman at kapangyarihan ay tila naging isang tuyong dahon na lamang na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Ang kanyang balat ay naninilaw, ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na paligid, at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka laban sa kamatayan. Ang tunog ng kanyang hirap na paghinga ay ang tanging maririnig sa tahimik na silid. Dahan-dahang lumapit si Elena. Huminto siya sa tapat ng higaan at tiningnan ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Elena. Ang boses ni Ricardo ay isang mahinang kalos, tila isang hanging dumadaan sa mga tuyong sanga. Dumating ka. Akala ko, hindi mo na ako sisilipin. Hindi sumagot si Elena. Pinagmasdan niya ang nanginginig na kamay ni Ricardo na pilit na inaabot ang kanyang palad. Elena, patawad. Bulong ng lalaki. Ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang mga tuyong mata. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Nawala ang lahat sa akin. Pero ang pinakamasakit ay ang malaman na nawala ka sa akin dahil sa sarili kong kasakiman. Huminga ng malalim si Elena. Naramdaman niya ang isang bahagyang pait sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Narito ako, Ricardo, hindi para sumumbat. Narito ako para sabihin sa iyo na ang bigat ng iyong mga kasalanan ay hindi ko nadadalhin. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Salamat. Salamat, Elena. Ang huling lakas ni Ricardo ay tila naubos sa mga salitang iyon. Isang mahaba at mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Ang tunog ng monitor sa tabi ng kanyang higaan ay naging isang diretsong linya ng tunog. Malamig, mahaba, at nagpapahiwatig ng katapusan. Hindi lumuha si Elena. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng infirmary. Habang tinatahak niya ang daan palabas ng malalaking gate ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Ang langit ay asul na asul, walang bakas ng nagbabadyang ulan. Sa labas ng gate, nakita niya si Mateo na nakasandal sa kanilang sasakyan. Sa tabi nito, ang isang masayang bata ay tumatakbo patungo sa kanya. Mama! Mama! Ang masayang sigaw ni Angel ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila isang musika na nagpawi sa lahat ng anino ng nakaraan. Binuhat ni Elena ang bata at mahigpit na ninalapit sa kanyang dibdib. Ang amoy ng baby powder at ang matamis na tawa ni Angel ang naging huling lunas sa kanyang mga sugat. Lumapit si Mateo at inakbayan si Elena. Tapos na ang lahat, Elena. Handa na tayong umuwi. Oo, Mateo. Sagot ni Elena habang nakatanaw sa malayo. Nasa bahay na ako. Habang bumababaybay ang kanilang sasakyan palayo sa madilim na pader ng kulungan, tiningnan ni Elena ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng Dr. Elena na biktima. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng tumayo mula sa alabok, isang ina na handang magmahal at isang manggagamot na nahanap ang tunay na kahulugan ng paghilom. Ang Sacred Heart Hospital ay nagniningning sa malayo, hindi na bilang isang korporasyon, kundi bilang isang tahanan ng pag-asa. Ang kabanata ng pait ay tuluyan ng natapos, at sa bawat pagtibok ng puso ni Elena at ni Angel, ang himig ng isang bagong simula ay nagsisimulang awitin ng tadhana. Wala nang luhang papatak para sa kahapon.
Sa bawat ngiti ni Angel at sa bawat hawak ng kamay ni Mateo, alam ni Elena na ang kanyang muling pagbangon ay ang pinakamagandang tagumpay na maaari niyang makamit. Ang pag-ibig, sa wakas, ay hindi na isang sugat, kundi isang lunas na magtatagal habang buhay. Ang hapon ay balot ng isang ginintuang liwanag, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga talulot ng mga bulaklak sa hardin ng Sacred Heart Hospital. Ang hangin ay humihinga ng may kasamang bango ng mga sariwang damo at malinis na hangin, isang malayo at payapang mundo mula sa madilim na pasilyo ng nakaraan. Nakatayo si Doktora Elena sa gitna ng hardin, suot ang kanyang puting coat na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila sumasayaw sa malumanay na simoy ng hangin, at sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng bawat luhang pumatak sa gitna ng ulan. Pinagmasdan niya ang malaking karatula ng ospital. Ang pangalang ilustre ay hindi na simbolo ng takot o korupsyon. Ito ay naging isang bantayog ng katapatan at tunay na serbisyo. Sa bawat pasyenteng lumalabas na may ngiti sa mga labi, nararamdaman ni Elena na ang kanyang ama ay payapa na ring nakamasid mula sa kabilang buhay. Ang bawat sugat na likha ng pagkakanulo ay naging mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. "Mama, tignan mo po ang drawing ko." Ang masayang tinig ni Angel ay pumutol sa malalim na pag-iisip ni Elena. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng sigla at lakas. Kinuha ni Elena ang papel at nakita ang guhit ng tatlong tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang bata na inakala niyang mawawala ay siya palang magbibigay ng pinakamalalim na kahulugan sa kanyang buhay. "Napakaganda, Angel. Katulad mo," bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaking tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Dahan-dahang lumapit si Mateo, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang mahinang usok na lumalabas mula sa mga tasa ay tila mga pangarap na dahan-dahang nagkakaroon ng anyo. Tumayo siya sa tabi ni Elena at sa isang natural na galaw, kinuha niya ang kamay nito. Ang init ng kanilang mga palad na nagdait ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto na rin sa wakas. "Iniisip mo pa ba sila?" Malumanay na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Umiling si Elena. "Hindi na, Mateo. Ang nakaraan ay isa na lamang anino na tinanggalan na ng kapangyarihan ng liwanag. Pinatawad ko na sila, hindi dahil sa nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil mas mahal ko ang kapayapaan na meron tayo ngayon." Tumingin sila sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay tila nagtatagpo. Ang bawat hamon na pinagdaanan nila ay naging pundasyon ng isang pag-ibig na hindi na muling mababasag. Sa bawat pagtibok ng puso ni Elena, ramdam niya ang isang uri ng katarungang hindi nakuha sa pamamagitan ng ganti, kundi sa pamamagitan ng muling pagbuo sa sariling dangal. Ang buhay ay tila isang mahabang operasyon, puno ng takot, panganib, at sakit. Ngunit sa dulo ng lahat, natutunan ni Elena na ang pinakamagaling na manggagamot ay ang panahon, at ang pinakamabisang lunas ay ang pagpiling magpatawad at muling magmahal. Sa huling sandali ng hapong yon, habang ang araw ay tuluyan ng nagtatagos sa abot-tanaw, ang tanging maririnig ay ang masayang tawanan ni Angel at ang mahinang bulong ng pangako ni Mateo sa pandinig ni Elena. Ang muling pagtibok ng kanyang puso ay hindi na isang hiyaw ng pighati, kundi isang awit ng tagumpay at walang hanggang pag-asa.